Broadcasting live from Governor B.R. Plaza, Government Center, Papinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. I practiced this for hours, gone round and round, and now I think that I've got it all down. And as I say it louder, love how it sounds, 'cause I'm not taking the easy way out. Not wrapping this in ribbons, shouldn't have to give a reason why. It's no surprise I won't be here tomorrow. I can't believe that I stayed till the day. Yeah, you and I will be a tough act to follow, but I know in time we'll find this was no surprise. It came out like a river and silent it out, when I thought that I wouldn't know how. Held on to it forever, just pushing it down. Felt so good to let go of it now. Not wrapping this in ribbons, shouldn't have to give a reason why. It's no surprise I won't be here tomorrow. I can't believe that I stayed till the day. There's nothing here in this heart left to borrow. There's nothing here in this soul left to say. Don't be surprised when we hate this tomorrow. God knows I try to find an easier way. Yeah, you and I will be a tough act to follow, but I know inside and we'll find this was no surprise. Every place we used to go, the warm embrace that no one knows, the loving look that's left your eyes. That's why this comes as Alas 7:05 ng mapayapang maulap-ulap ng gabi dito sa Papinay, Agusan del Sur. Ang pagbabalik ng ating programang kinasasabikan na kapakipakinabang dito po sa 89.7 FM Agusan Radio. Ang pagbabalik ng inyong lingkod, ang inyong prinsiping manggagamot, ang inyong programang Kalinaw o Kahimsog. Maayong gabi, mga kaigsunan, amigo-amiga. Namimiss ko po kayo, namimiss namin kayo. Kami po ay, tayo po ay nakalaktaw ng isang episode na naman. Busy po tayo sa ating trabaho, nag-travel po tayo. Ang ating mga kaigsunan dyan sa mga karinderya na nakikinig sa mga radyo at saka mga nanonood sa telebisyon, sa ating mga tahanan na naghahaponan ngayon, magkakasama ang mga pamilya, lahat ng ating mga kaigsunan dyan sa mga bukirin, sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan, dito sa ating mga bus terminal na 24/7 na mayroon tayong mga kababayan dyan na bumibiyahe, at saka mga sidewalk vendor, sa ating mga ahensya sa gobyerno, lalo na ang mga
hospital na 24/7, ibig sabihin ng night shift, mga doktor, nurses, midwife, mga security guard, mga admin, no? Pati dito sa ating mga security guard na nagbabantay sa mga private companies, mga bangko, sa lahat ng ating mga kababayan dyan, dito sa mga dalampasigan ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, pati dyan sa Agusan del Norte. Dito sa ating mulubundukin ng Agusan del Sur na hanggang dyan sa may Bukidnon na ay inaabot ang ating 10,000 kilohertz na 89.7 FM Agusan Radio. Binabati namin kayo na maayong gabi sa among tanan. Kaigsunan, lahat ng ating taga-subaybay na nanonood sa Jimstar Cable TV, saka sa radyo ng 89.7 FM Agusan Radio. Dito sa ating social media ay naka-live din po tayo. Sa lahat ng 5 gobernador ng Caraga, sa lahat ng mayors, municipal mayors, city mayors, dyan sa may Butuan, ang Metro Butuan ng Caraga, no? Pati dyan sa Surigao City, si City Mayor Lagnada, yan, sa Butuan. Of course, dito sa Agusan del Sur, ang ating Team Idibong na pinapangunahan ng ating congressman na veterano na batikang congressman Idibong Plaza. Of course, ang kanyang tandem na si Congressman Bascog, ating Vice Governor Tortur, at siyempre, ngayon ay kukorek ko, nagkamali po ako. Nagkita pa kami sa airport, dyan sa Butuan Airport, no? Na papunta sa Manila, papunta siya sa Sona, ako naman ay papunta doon sa Colombo Plan na training sa rehabilitation na addiction na professionals. Nakita po kami sa airport, so ikukorek ko, hindi pala niya last term, no? Talaga namang talagang pagmali ang informasyon yung mga nakakausap ko kasi po ginajustify ko, no? Talagang nagkamali ako. Parati yung nakakausap ko last term niya na hindi naman pala. Kaya sabi ko, Gov, sorry, hindi mo pala last term. So no other than ang ating pinaka-energetic na ako ay masaya kasi mayroon pa siyang another term, no? So pangalawang term pala, no? No other than Governor Santiago Cani Jr., ang security guard, no, from the start, no, na kanyang career. Pinagmamalaki natin na siya ay galing sa mababa, no, from security guard hanggang naging gobernador siya ng probinsya ng Agusan del Sur. Meron pa siyang isang term, so nakakatuwa ito, no? So meron pa tayong 3 taon na mahigit na pagsasamahan bilang gobernador. Magaling to. Siya sa kanyang pamumuno, of course, ang Team Idibong. Tayo po, magandang balita rin, no? 2026 palarong pabansa ang Agusan del Sur ay nanalo sa bidding ng host. Tayo ang mag-host. Next year po, 2025, ang Ilocos. Tapos 2026, sa atin po dito sa Agusan del Sur, ang mag-host ng palarong pambansa. Yan ang sinyales na itong Agusan del Sur, itong ating probinsya ay progressive, nagde-develop, no? At yung peace and order ay stable. Sapagkat nakadalawang host na tayo, no? Ng regional sport athletic meet. Next year din ay tayo rin ang mag-host ng regional athletic meet, no, or sport fest, no. Yan. So Gov, pasensya na, ako po ay naghihingi sa iyo ng paumanhin, hindi mo pala last term, which is nakakatuwa kasi you still have 3 years, okay, another 3 years
Okay. Pinabati din natin lahat ng ating mga mayors, municipal mayors, city mayors dito sa Agusan del Sur, dyan sa may Surigao del Sur, Surigao del Norte, pati dito sa Agusan del Norte. Pinabati namin kayo, lalo na yung lahat na nakamuha sa atin, no? Na Memorandum of Agreement between the DETRC, Agusan del Sur, at saka lahat ng mga munisipyo natin, mga sangguniang panlalawigan, no? At saka sangguniang panglungsod, no? Sangguniang bayan, yan. So kayo, binabati namin kayo, lahat ng ating mga barangay chairman, no? Yung wala pang nakapagmuha sa amin, welcome po kami, magmuha na po sa atin, no? Binabati din natin lahat ng ating mga absornon na nakikinig ngayon, no? Sa ating programang Kalinaw o Kaimso. Mayroon po tayong bisita ngayon. Actually, hindi bisita to, talagang tandem ko to, no? Bising-busy rin. Sabi nga nila, wala ang prinsipeng manggagamot kung wala ang manubong butuanong Timil, Sir Timil. Okay, Sir Timil, andyan ang inyong pagbabalik, no? Boss, ang good evening. Nakabang sa inyo. Good Okay, evening. bati mo ang ating mga televiewers na sa mga nanonood, nakikinig sa atin, no? Especially sa mga residents natin, mga inpatient dyan sa Department of Health, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation, no? Babatiin ko yung pamilya ko nandyan sa Ireland, no? Nakikinig din yan sila, no? Yung anak ko, yung asawa ko din. Saka yung pamilya ko dyan sa Butuan, yung mama ko nandyan din sa San Luis, Agusan del Sur. Saka yung mga house parent natin dyan, boss, naka-duty ngayon, no? Headed by Sir Giovanni, Sir Pipo Garrido. Boss, anong latest ngayon? Okay. Ang latest ngayon ay gusto ko rin i-correct. Talagang nagkakamali ako sa dalawang gobernador na to. No? Yung last episode kasi, 2 weeks ako, kamali ako kay Gov Santi. Nagkamali rin ako kay Governor Aristi, no? Governor Tamayo ng South Cotabato. Nagkamali ako kasi may mga staff tayo na ibang pangalan, eh. Ang si Governor Reynaldo, no? Tamayo. Junior din. Kasi talagang mga junior, no? Ako hindi tayo naging junior, eh, no? Governor Reynaldo Tamayo. Yan, hindi po Rogelio. Yan po ay Iba yung Rogelio ba? Si Rogelio Guma siguro. iba nga eh. Kasi si Rogelio Guma, ang ating psychologist, para ating doon meron di tayong staff dati na Reynaldo, no? So, sorry, no? I would like to extend my apology. Talagang we're not perfect, no? Nagkamali po ako. Talagang ang pangalan po ng ating butihing problem solver na malaki ang naitulong niya sa BARM, no? Pati dito sa Mindanao. Kasi may access tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kasi mayroon tayong taga Mindanao na gobernador, na leader, na kung mayroon tayong mga dinadaing ay pwede nating sabihin sa kanya at makarating sa ating presidente. Si Governor Reynaldo Tamayo Jr. Pasensya po. Bago natin pag-usapan ang SONA, siyempre ang SONA, State of the Nation Address, kailangan natin pag-usapan yan. Doon lang po sa drugs. Kasi ito ang trabaho natin, no? Nga pala, gusto ko rin batiin, kasama natin rito sa DXGP 9.7, ang Provincial Information Office, PIO. Kaya nga, wala po tayong binabayaran rito. Kasama natin itong PTV8, no? Mayroon tayo rito, no?
ito ay programa rin ng provincial na province of Agusan del Sur. Yan. Kasi di nila alam yan, no? So, ayan. So, bago natin pag-usapan ng State of the Nation, Sir Timil, I need to utter this. Kailangan ko itong bigkas. Hindi naman puro lang binibigkas natin ay pang mabatikos o kaya mga wisdom or ano man. Kasama ang appreciation. Kasi yun din ang tinuturo natin na learn to appreciate things. Learn to appreciate others. Learn to clap the others' victory. Whatever it is, kahit sabihin nyo naman na ito, nagbubuhat ng sariling bangko, remember that we are a broadcaster. We need to broadcast this. Kasi nga naman, may mapupulutang aral. At saka kung sino man ang nag-initiate nito ay mayroong compliment, no? Do sa atin ito ang hirap sabihin, Timil, kasi sa atin to Ibig sabihin, ito pong binigay na sabihin nating karangalan ng civil service, no? Yan po, no? Pasensya na, ang yung bahala kayo kung sabihin nyo na ako ay mayabang, kailangan natin sabihin to, no? Kasi nga, para maging encouragement, no? Tayo naman kahit hindi nasama rito, tulad ng sinasabi ko, okay lang, no? This will send a message na yung mga may potential ba, no? Okay? So, isipin nyo na lang na journalist tayo. Kailangan nating hirap sabihin Ikaw na lang, Timil, magsabi rito. Oo, ikaw na lang. Hero ang Public Servant Honor Awards Program from Civil Service Commission, Republic of the Philippines. Walang pabor-pabor to. Alangan man. Learn to clap the victory of others na yan. No? The Civil Service Commission confers this certificate of appreciation to Melhamid C. Tumawis, Chief Hospital 3, Department of Health, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Agusan del Sur, as Presidential Lingkod Bayan nominee. Bigat nito, boss, no? Ano ba? In the 2024 search for outstanding government workers, grabe issued on the 6th day of June 2024 at the Civil Service Commission, Caraga Region Office, Butuan City. Signed, Winston Plaza, Director 4. Boss. Diba? Ano naman to? Kailangan natin i-appreciate, no? Sabi natin, naibilang tayo sa Presidential Lingkod Bayan nominee, no? Sa akin, okay na yan, no? Actually, nag-endorse sa atin, nag-nominate sa atin ang Secretary of Department of Health, ating buting boss. Kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan. Si Secretary Ted Herbosa, no? Since 2023 pa yun no? So, thank you rin sa mga nag-nominate sa atin, no? Mga staff, no? So, it's not because we want to say that. Siyempre, nasa broadcasting tayo no? Kaya kung na pinabasa ko, na-appreciate natin, no? Kaya, ever since naman, Timil, hindi tayong ganyan na kailangan magtrabaho tayo para mapansin or para makredit or para kaso kailangan natin sabihin ngayon na isa sa mga kasama nyo dito sa Mindanao ay may nanomini na, no? So doon na ang final na sa Malacanang. So sa akin, kahit hindi na tayo mapili doon, manalo doon, enough na rito, no? Di ba? So tulad nung 2 years ago, no? Yung resolution ng Province of Agusan del Sur, nakakatuwa, no? Kasi alam nyo po itong binigay na nomination awardees natin. Kanina, graduation ng ating mga pasyente na person use drug. Sila mismo ang natutuwa. Sila mismo ang sobrang saya. Kaya sabi ko sa kanila, yan. Kasi kung hindi naman kayo nandiyan, wala din tayo. Wala naman yung award na yan. Totoo. Oo. Kasi nga,
do ako lang ang flag. Ako lang ang bandila. Hindi naman pwedeng maraming bandila. Yeah. No, maraming Isa lang. nakahawak ng Isa lang talaga. Diba? So, ganun. Nag-explain pa tayo. Paano tayo rito? Ayan, kaya kung nakikinig kayo dyan, mga brothers, ates, sa loob, inpatient, saka sa labas, yung award po yun, ni Prince Ping Manggagamot, ay award po yun ng Palasyo ng Pagbabago. May naniwala po sa atin na mayroon talagang palasyo, no? Kasi nga po, 200 na po ang pasyente natin. Ang dami pang waiting yan na gustong pumasok. Kanina nga, boss, may nagtanong din, no, kay Sir Pipo, at saka nandun ako sa Butuan, approaching ako sa pabalik na ako. Meron dong from other provinces. So nagtanong, so it depends naman yan sa ano natin. But yan nga, sabi ko, sa lahat ng mga pasyente natin, huwag kayong huwag kayong mawala kasi si boss natin diyan. Kalain nyo sa lahat ng mga rehabilitation. Way back. Palagi ko tong sinasabi kasi para ma-reflect nyo na hindi to para sa amin, kundi gusto lang talaga siyang tumulong sa nangangailangan, especially ngayon na talagang talamak yung droga sa labas. So akalain nyo from 60 to 70, ngayon 200 na tayo. Grabe, boss. 150 ang capacity natin. Yeah, 150. I mean, bed capacity. Bed capacity. Oh. So, boss, may approval ka rin ni Ma'am Ruby. Oh, sabi ni Ma'am Ruby nung nasa Mag-apply na kayo. last Mag-apply na week. kayo ng 300. Sabi ko, Upgrade. tama. Mag-upgrade po tayo. Kami po, yan, ina-announce namin. Na-announce namin. Magti-300 tayo. Kasi ang dami nangangailangan ng tulong Di ba? Ayan, Department of Health, accomplishment to ng Department of Health pagdating sa droga. Okay, inuulit ko, maraming salamat sa civil service. Ako, enough na sa amin to. Napakasaya ng aming mga pasyente, aming mga staff. Ito ang Presidential Lingkod Bayan. Lingkod Bayan. Yan po ay, sila po yan ang pangalan ko lang nakalagay, pero ang na-awardan ang ating mga staff na talagang very passionate, nagsusumikap at saka mga pasyente. No. Speaking of drugs, ito na, no? Itong SONA, kasi mahalaga po pag-usapan natin. Yeah. Ano ba talaga, no? Ano bang nagawa ng ating present administration ngayon? Ang tinatawag na bagong Pilipinas. Tama-tama, pagbabago ang ating trabaho pagdating sa addiction. Timil, can you report, no, Sir Timil, no? Boss, allow me to... Boss Timil, i-report mo ang SONA, anong mga report ng SONA regarding... achievement ng Marcos administration. Okay, shoot. Laban sa droga, So, total operation, boss, 71,500 plus confirmed or conducted nila. So, ibig sabihin yan, yung ni-raid, no? Sa lahat ng mga, sa law enforcement to, no? 71,500 plus conducted na operation. Mga raid yan. Raid yan. Ang nakumpiska lahat, boss, a total of Philippine money, boss, Yes. 44 billion peso. Magkano? 44 billion. Laki. 44 billion. 44. Ito yatang biggest Yeah. na-confiscate. Na-confiscate. Nahuli. 40 bilyong piso worth of illegal drugs. Kung yun isipin nyo, nasuyop yun, nagamit ng ating mga kababayan. Patay tayo dyan. Okay. Delikado. Arrested, boss. Yung na-arrest natin, drug personalities, a total of almost 100,000. 97,000 plus. Nahuli. Ang pinakaano doon, boss, ang tawag nito HVA, High Value Target. Kasama nito yung mga government employees, no? Hindi, sandali Yung 97,000 na nahuli, yung high value target, 6,000. 6,000. Yung 6,000 na yan yung mga drug pusher o drug personalities, boss. Middle drug pusher. Yung drug lord, malaki yun. So marami yan, 6,000 plus. Ang pinaka ano nito, boss, ang government employees, no? Ang government employees 440, including
meron tayong tawag na mga men in uniform, personnel. 42 yan. So, mga Totoo yan, police. kasi kami meron tayo eh. Meron. Meron po kaming Oo. na-refer sa amin. Na-refer. Mga government employees. Oo. Diba? Boss, ito yung Ulitin mo nga muna yung government employees. 440. Ha, ano boss? Yung government employees na nahuli. Government employees, a total of 440. Yes. Including yung 42 uniform. Pasabot ito yung mga police, no? Mga police. Sa tingin mo, bakit nahuli yun? Paano natin nahuli pala? Take a drug test. Yun! Ano drug test? Yun! Drug test. Drug Kaya test. napaka-importante yung drug test. Boss, pwede natin to, pwede natin to parang i-broadcast na. Broadcast mo na. Konting, lang. Actually, humingi kami ng mga medyo, kasi maraming mga local government units, boss, especially, Yes. ko na. Yes, Yung yes. San Luis, Loreto, yung Lapas, gusto sila makipag-tie up sa atin, boss, with regards naman sa drug testing. Unfortunately, walang pagkukulang yung mga staff mo, boss. Talagang ulit natin yan na pag-follow up sa central sa regional level. Konting na lang, tayo ang pinakauna na drug rehabilitation rehabilitation na may drug screening. Grabe, ha? Oh, actually, accredited na po kami. Oo. Hinaantay lang natin yung reagent. Yung kit pala. Ito kasi sa central office, ang bagal eh. So, matagal na po kami. Last year pa, na may drug screening test, accredited na po. Gusto na tayong mag-mobilize eh. Ito, central office, hindi ko lang banggitin. Ang hirap nyo kontakin pag nakontak nyo. O ano pang Boss, continue natin. Sige. Yung government employees, boss, merong kasama na mga elected officials. My goodness! Elected! Binoto! Binoto Ang ating mga ng bayan, ng mga constituents nila. Meron 77. My goodness! 77! Oh. 77! 7. Double 7! My James Oh, Bond! siguro, i-appreciate naman natin, boss, yung mga prosecutor kasi trabaho nila to, boss, eh. Yung drug conviction rate, no? Although, we cannot, boss, na lahat naman ginawa nila para to makonvikto yung mga total mga no? So, convicted prosecutor at prosecutor saka mga judges. So, pag kayo ay nakakontribute. Malaking contribution to, boss, kasi drug conviction rate merong 79%, boss. Ang laki. Laki nun. Malaki na. Yan. Ang pinaka good talaga natin na dito, boss, yung reduction in drug affected barangay, no? So, meron tayong 32% na sabihin natin kung sa Bisaya pa na medyo wala na kayo droga sa ilang barangay, no? Pero totoo yan. Kasi konti, 32. Kasi maraming drug dealer dati na tinanggal. Kasi totoo naman na marami pa ring droga sa mga barangay. Droga sa kalye. Nakakausap natin mga kasama natin sa PDEA. Tama yan. Dito nga sa Caraga, pinagtatanggal. Kasi hindi functional yung CBDRP. Mayroon pa rin. Ang naman so kasi 32% nila, the whole Philippines barangay. Ang naman kasi nila, boss, na yung sabi mo nga palagi na during sa CBDRP natin na hindi lang to for compliance purposes, kundi kumbaga responsibility talaga to ng mga public officials na kailangan natin magtulungan in order na ma-reduce yung mga PWODs, no? So, swerte tayo dito. Hindi ko naman to pinagyayabang na yung chief of hospital namin sa rehabilitation sa Agusan del Sur talagang bumaba, no? In fact, marami tayong boss, marami tayong mga BGMP offices, no? Last week, yes, yung Bislig, yung Ligig, no? Ligig na pumunta sila with the presence sa Assistant Regional Director. Yes. Kasi ang tinanong ko talaga doon, boss, na what's the reason? Ba't pumunta kayo? Ang pinaka-aim talaga nila, boss, is to improve their services. No? BGP yan, Improve.
Hindi naman ganyan kadali, no? In fact, may mga stages yan. Yung sabi ko nga, no? May stages na sina-challenge ko or kino-convince ko sila na mag-immerse kayo kasi hindi yan basta-basta uupo ka lang dyan, mag-observe ka ng one day, hindi ganyan kadali, no? In fact nga, pinagyayabang ko talaga yun, boss, na marami mga other na mga rehabilitation na pupunta lang sa atin para mag-immerse, no? Nag-immerse yung nag-immerse. jail guard. Dalawa. District... ano yun? Bislig. Bislig City. Bislig Dalawa. City Jail. Oo. Dalawang jail guard nila. Dalawang jail guard nila. Ayan. So, na-appreciate niya, boss. Kasi, paano nga nila mag-handle kung wala silang... Although, hindi naman natin sabihin na... May knowledge naman. At least may programa na. Aside from, may additional knowledge talaga daw sila, no? In terms sa pag-handling sa pasyente. In fact, boss, yung sabi mo kahapon na may letter na pambayugan City Jail na mag-immerse na naman. Yes, maganda. So, with the approval sa office mo, kung kailan daw, kasi gusto din nila, boss, na parang may uniformity. Yes. Yung during sa pag-handling, during daw doon sa mga pasyente. Kasi malaking bagay daw, pag nandun pa daw sa loob, tawag nila na, doon, unti-unti nang pinapasukan ng program. Tsaka Timela, with the effort, huwag niyong kalimutan na Yeah. effort yan ng Regional Director Of course, Ebora no? ng Caraga. Yeah. Si Regional Director Ma'am Ebora. Yeah. Oh, Sayang hindi siya nakapunta kasi may meeting. But, yung Assistant Regional Director nila, na-appreciate naman nila yung, of course, yung program natin. Yes. Tapos yung aim talaga ng rehabilitation center natin na, anong rason? Ba't nandyan sila? Hindi yan para sa kaso or mga cases kasi napilitan lang kayo na pumunta kayo dyan kasi may mga court order. No, it's so happy na hindi talaga din yan ang sagot nyo. No? Kumbaga kami, mga tao dito, mga healthcare provider or mga rehab practitioners or mga rehab specialist, tinatawag natin dyan na focus tayo sa patient-centered tayo. Ang aim natin is para magbago kayo. No? Hindi lang sabihin na ay pumunta kami pumasok ako dito sir kasi yung lahat ng mga kasamahan ko nadakip na, which is wrong, no? Although lahat naman during sa admission ganun, pero ang aim talaga ninyo is pagbago, no? Para makita nyo yung mahal nyo sa buhay. Yun ang talagang ko, boss, na natutunan ko doon sa Colombo natin, no? Ang aim talaga is not for due to mga case, legal, cases nyo na. Cases nyo, hindi. Ang point yun doon, hindi lang pumunta kayo dyan, pinapasend ako dito sa asawa ko, no. Ang aim nyo dyan is para magbago, no. Sana may mapulot kayo, kasi basic lang yan basic lang yan. Sabi nga, may nagsabi sa talaga sa akin, boss, na yes. Kahit gaano kayo ka-stricto, although dedicated naman, especially sa door manager natin, si Sir Pipo, lahat ng mga house parent natin, ina-affirm ko yan, na talagang HPO mo. HPO, lahat ng program team, Case manager. Case manager. Unang-una, hindi ko kayo kadugo or blood related. But with regard sa services namin, sobra-sobra. Nagtanong sa akin, boss, sarcastic yung tanong kahit gaano kayo ka-stick to dyan, Mil, meron naman na relapse. Sabi ko, oo. Pero tandaan mo, paano mo yung tawag nito, yung ng addiction, di ba? Chronic, relapsing, brain disease. Kahit gaano magpabalik-balik dyan. Iba nga, tag-4 na beses. Pero hindi yan exception. Hindi yan exception. Hindi yan exception. Kailangan, isa. Pwede na. Kasi, mahirap naman na pabalik-balik. Meron ngang, binigyan mo ng chance. 2 chance binigay mo. Pero, saan siya ngayon? Napikol na. Kasi, ibig nga sabihin na, pwede naman tayo, mabait naman yan si Doc Prince kasi sabi nga niya, tumutulong pero may hangganan. Sayang naman din, boss, yung mga nangangailangan talaga na gustong magbago, no? Yung totally ba?
No? Kasi maubos ang energy natin doon. Oo. Ang tigas ng ulo. Dito naman tayo sa bago na gustong magbago. Kalain mo, hindi mo kano-ano yung taga Davao, pero tinanggap mo. No? Yun lang ang example. No? Hindi ko kayo inano, yung taga mga pasyente namin from Davao. We would like to extend our services, no? Pero yun nga, may ano din, kasi in fact ngayon, kung hindi kami nag-limit, hindi tayo nag-limit, boss, abot tayo ng 250. 250 talaga. Uy, bago ko makalimutan. Sige, boss. Itong SONA na statement ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established is of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Yun ang statement niya. Mabigat yun eh. Tapos sinabi niya lahat yung mga kanina na ni-report mo. And of course, with the effort of our DILG, Department of Interior Local Government Secretary Binhar Abalos. So, siyempre, yun hands-on naman talaga siya, boss. Hands-on talaga din. So, sa ngayon, walang extermination. Yun ang term niya eh. So, ang meron lang ako, pasensya na tumila kasi sa SONA tayo eh. Yeah. Pero kung may gusto kang, may idea ka, pwede mo akong i-interrupt. Sige, boss. Maganda po yung pinresent ng ating butihing mahal na Pangulong BBM tungkol sa drugs. Output po yun. Tama po yun. No? Tama. Extermination is never in his dictionary. Yeah. Tama yun in this administration. Pero sana, pasensya na, sa broadcaster, no? Hindi lang po yun, no? Gusto ko lang, gusto ko nga makarating to eh. Sa kanya eh. Sana nabanggit yung rehabilitation program. Kami po yun. No? Kasama natin ang lahat ng TRC ng DOH, kasama natin ang mga LGU ng CBDRP. Kasi kung walang extermination, ibig sabihin rehabilitation program yan. Ibig sabihin, lahat ng ating mga person use drugs, no, na engage sa addiction, ay i-rehab natin. Kasi wala kang extermination eh. No? So sana binanggit niya na papaano babanggitin yun. Do yung unang SONA niya ay binanggit niya. Pero sana nabanggit niya na focus nga tayo sa rehabilitation, tapos lalagyan niya ng budget. Yan. Lalagyan niya ng budget itong NEP natin, itong national natin, no? Lumabas na. Kasi po, mismo, ako po itong TRC Agusan del Sur, .RC Agusan del Sur, nag-increase po sa MOE po namin ay 3 million nga lang. Tapos babawas pa doon yung more than 1 million na building insurance. Laki. Yung 150, sumobra nga ako eh. Sumobra nga tayo, Timid. Yeah. So sana makarating sa ating mahal na Pangulo. No? Ito yung 2025. Yeah. Ang liit, no? Compare mo sa 100 bed capacity lang na 29 million. Tapos tayo, nadagdagan lang, 21 million lang. No? As malaki pa yung natin, 150 bed capacity. Sobra pa tayo. So, nagre-rely lang tayo sa additional na supplement. Nananawagan po kami, kasama ko, ang aking mga kasama sa TRC, lahat ng rehabilitation practitioner, no, sa government. Tandaan po natin, tayo sa gobyerno, we are not profit-oriented, but we are service-oriented. It depends on the public demand. No? Kung kailangan ng ating mga kababayan ang serbisyo ng rehabilitation, no, walang itsapwera yan. Talagang i-cater natin yan. No? Kailangan because wala talagang budget eh. Sana naipasok niya. No? Sana naipasok niya. Ngayon, ipasok niya kahit natapos na yung SONA. No? Makarating sa kanya. No? Kasi nag-aabang po kami. Nanonood po ako, nasa Clark ako. Anong sasabihin niya?
atat kami, anong sasabihin niya sa drug war campaign natin, which is no extermination. Other words, talagang rehabilitation. Maganda po yun, pero hindi niya nabanggit doon. Nalalagyan niya ng pondo. Which is true, maliit ang pondo po namin. Lagyan niyo po, ihabol natin sa tier 2. Ngayon ay ano lang, July. Alam ng DBM yan. No? Ang DOH, dapat sana maglabi tayo. Ito na nga, as a broadcaster, as a journalist, nilalabi na natin, no? Nag-iingay, no? Para lagyan ng budget. Kasi mas malaki ang gasto sa rehabilitation. Yeah. Actually, kung allegedly may extermination, allegedly ng previous administration, walang gastos yun. Kasi, ewan ko, paburo lang, paano man. Allegedly wala kong inaano kung totoo yun na may extermination Ang sa akin lang, mas malaki ang gastos ng rehabilitation program. Kasi umahabot yan ng 6 months to 1 year. Tapos, ang mga rehabilitation center natin sa gobyerno, now is 22 sa buong Pilipinas. Tapos, tingnan mo naman ng demand. No? Tayo nga supply. From 150, sumobra tayo, hindi tayo nag-close, nagsara. 200 na kami. Ang dami pang waiting. No? Shortlist na tayo. So, lagyan niyo po ng pondo. Mahal naming Pangulong Bongbong Marcos, no? Tamang-tama, ini-issue sa iyo yung mga fake na yan na ini-issue sa iyo na drugs, no? Kasi yung mga fake ba, no? Obvious naman na fake yun, no? Hindi totoo. Yung hindi totoo, no? Ngayon, no? Lagyan niyo po ng pondo ang mga TRC. Lakihan niyo po ang aming mga plantilla position. Hanggang ngayon, di nire-release. This year nga lang, wala pang na-release sa atin, Timel. Ngayon, we are depending sa nagdidepend lang tayo sa income through MAEP. Maganda rin. At saka sa supplemental na mangungulit pa tayo. In fairness, ang TRC Agusan del Sur po ang pinakamalaki na, hindi naman pinakamalaki, pinakamalaki sa lahat ng TRC na binigyan. Kasi binigyan ng 1 million, 1.5 million, tayo 2.5 million. Siguro maingay nga tayo. Pero dahil doon sa 2.5 million, pang job order po yun. Kulang pa. Kasi kung maraming pasyente, boss, kailangan mo din mag-hire ng staff. Pero kasi pinag-hati-hati sa 22 TRCs yung 15 million. My goodness. Tayong pinakamalaki, 2.5. Pero kunti pa yun. Hindi lang po ako ang naglalabi, pati mga kasama ko mga TRC. Kaya yung mga ibang kasama nating TRC, nag-iisitan na mag-admit ng marami. Hindi katulad natin na talagang bahala na. Alam ko naman ang governance. Di ba? Kasi ang governance, talagang will depend on the public demand. Di ba? So, magandang hangarin mo naman din, boss. Magandang hangarin natin. No? Wala po tayong sinisisi rito. We don't blame. In fact, ang DOH, wala naman talagang pondo. Kaya ngayon, mangungulit na tayo sa ating presidente. No? Kung billions ang budget sa iba, kami kahit konti lang, mga TRC. Sa hospital, billions yan Sa TRC, itong ang supplemental budget, 15 million, hati mo sa 22 na treatment and rehabilitation center. Diba? Yeah. Kulang. Please, kumakatok po kami sa puso ng ating presidente. Diyan na, dediretso na tayo sa ating presidente. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., lakihan nyo po ang pondo ng mga National Health Facility ng Treatment and Rehabilitation Center. Kasi dyan po, solely, ibig sabihin, dyan talaga ang malaking part ng rehabilitation program natin. Yeah. No? Other words, kung ayaw natin ng extermination, rehabilitation talaga. Doon talaga. No? Diba? Papasok sa Okay. So, yan, nananawagan po kami.
shoutout natin yung mga nung nanood, no? Ang ito boss, yung kasamahan natin, si Angelo Hertz. Sir, good evening, no? Salamat sa Bayugan. From Bayugan with love. At saka yung lover boy mo na na engineer, walang iba kundi si Engineer Romel Tiquilio. Engineer, good evening. Salamat. Pasensya ka na, trabaho lang to lahat, ha. Baka sabihin mo na, alam mo ko naman boss na masipag to. Anangan man, marami tayong sa program, pero binibigay naman din niya, no? Mga kasama natin diyan si Sir Arsad, no? Si Sir Binbin Piteros watching. Ang ito yung hinihintay ko, boss. Si Ken, kasi next week magjo-duty na siya doon sa atin. Si Manong Kent Dumadara. Dumadara, From Bayugan. From Bayugan. Excited naman siya. Actually, naman to, boss, kumbaga, kung anuhin ko to sa atin, malaking tulong to sa magna cum laude dito magna cum laude. So maraming maraming may maidudulot sa atin doon ng mga idea niya. So welcome naman yan, no, sa atin sa program. Sino pa? Si Sir Isam, no? Si Sir Kenneth, no? Sir Kenneth, no? Lang ni Isam, ha? Kakapwit lang niya. Oo nga. Kahapon, congratulate ko. Sana mag-mature ka na, no? Sayang yung mo. Kailangan mag-mature ka kasi lahat-lahat dyan nagsisimula lang talaga sa ganyan. Although mga mga word of wisdom yan sa mga kasamahan mo dyan, no? Talagang kailangan mag-step up ka every duty, no? Alert, no? Although wala naman, in fairness, boss, mabait naman to, no? Yung tawag ko, boss, na before, boss, 6M yung tawag ko. Ngayon, 6M. 8M's na. Alam mo niya yan, kung sino. Ang daming M yun na, 8 Madami, boss, kasi mayroong dalawang nadagdag, mabait, matangkad, maputi, matuluhin. Diba? Alam mo na yan kung sino, no? At saka, to, boss? Talaga, good evening, si Ariel Digal, no? Yung pinaka, ang Digal Butuan, no? Hindi, parang dayo din yan sila. Pero, dyan din sila nagkaano, boss. Kapit bahay ko to, pero, mabait to. Akalain nyo, ha? Maraming, i-expose ko na to, pare. Maraming nag-pilot sa kanya, boss. Totoo. Talaga. Kung gusto siya mag-supervisor sa mga cook. Hindi, yung mga gasoline station. Ba? Oo, totoo to. Sabi niya, ba't hindi mo tanggapin? Pero dito yung pinili niya, boss. Sabi ko nga, dati, ang trabaho nito, boss, hindi ko to sa Qatar Airways. Ang Qatar Airways, isa sa pinakamaganda na airline sa buong mundo. So, lahat ng mga celebrity, boss, example, when it comes sa celebrity sa football, isa sa pinakasikat, Kaka, yung idol ko, kasi doon ko pinangalan din si Steve, Kaka. Doon yan pumupunta sa lounge niya. Siya yung magsiserve doon. Yes. Lahat to. Pero, siya real pala yun. Real yun, no. Pero ngayon, isa sa yan, boss, sa cook natin. Kasi lahat, tinutulungan naman niya, no? Sino pa? Marami pa dyan, Si of course, si Sir Bangbang, si Lynn, no? Si Lynn. Si Gilbert, yung mabait natin na security guard, no? Tawag dito, bago ko makalimutan, yung si Sir Joey, no? Kasi shoutout ko yan. At saka yung bagong kasal. Uy! Sinong bagong kasal? Si Sir Aikyo. Good evening, Sir Aikyo. No, alam ko nakikinig ka. Alam ko. Kasi sa lahat-lahat, boss, yan ang pinaka ma-idol ko ngayon. Kasi akalain mo, kahit anong oras yan, anuhin mo, talagang hindi yan mag-wiper. Talagang tutulong yan, no? Yan, si Arsad. Sir Arsad, na ko na. Shoot out, yan. Si Bangbang, the modern Che Guevara. Matay tayo dyan. Si Kent Dumadara, si Vinvin, si Angelo Hertz, si Romel, yan, si Jamira to, no? Jamira. Si Jamira. Yan ang ating si Yunus.
Ngayon pa si Yunus, Yan. So, shoot out, no? Yan, ang ating mga rehabilitation practitioner. Yan, si Hectin Lin, ito yung parati nating avid, natin to? Avid listener. Listener, Follower, no? Follower natin. Yan. So, talagang ikaw ay nilalaglag mo sila, ha? Nilalaglag mo sila. Pero, Timil, kanina, naglaro tayo ng futsal, natalo kita. Consent. Talo ka. Talagang natalo kita. Preparation yan sa mga tournament na sasalihan. Pero nung bago tayo naglaro yung mga ating mga P-words. Magagaling maglaro, sabi ko, Yan ang palagi kong sinasabi sa ibang DTRC. No? We are proud because wala kami dyan kung walang pasyente. In the first place, boss, hindi ko yan maano sa'yo na. Every time, kung meron tayong mga bisita, lahat ng pumupunta sa atin, hindi natin yan tinatago. In fact, sila nga yung mag-present ng mga opening salvo, yung mga intermission natin, kasi talagang minumutubit mo. Pero, Timil, sa Thursday, darating na naman, puro central office ang dumarating ng DepEd. Hindi ako nagsabi yan. Sa buong Mindanao, pinili nila correct. ang ALS ng .RC. Kasi nakita nila kung how we can, how we can transform, how we can help from, yung mga From tawag. scratch. Nakita nila eh. Tapos, ang pinaka dun, boss, palagi ko yung narinig sa mga pasyente natin na, okay dito, sir. Kasi dito lang namin na-appreciate na kahit wala yung pamilya namin, pero kayo na-appreciate namin yung pag-graduate daw nila, boss. Kasi nga, hindi sila nakatikim ng mga graduation. Hindi nakano ng mga toga. Diyan, pinagpatahian mo eh. Kasi seryoso tayo. Seryoso naman yan eh. Dati sa yung certificate. In fact, kung wala yung certificate na completion of graduation, mawawala ba yung kaso nila? Doon nila. That is legally accepted. Yun naman ang pinaghahawakan namin palagi, boss, sa kahit gaano ka matatawag namin na gaano kahirap, no? Gaano kapagod. Pero yung ngiti at saka yung pasalamat nila, boss, totoo. Sabi ko nga, I've been working for some nag-abroad ako, kahit nag-ano. Pero dito ko na-feel yung talagang boss, makikita mo yung transformation ng tao. Kasi lahat naman, may nga kami, boss, na yung mga pictures yung sinabi na, pag-present, kasi pinipicture natin yung pagpasok nila, tapos yung pagliwas, makita mo yung improvement. Kondisyon talaga. Kondisyon. Yun ang pinaka dun. Tapos, wala namang sabihin natin na, totally, kung merong binabalak si Busing dyan sa rehab natin, family is gusto niyang matulungan kayo. No? Kung maganda yung hangarin, kahit maraming mga obstacle or mga barrier, tawag natin. Pero hindi yan nagprospero, boss eh. Pero, Timil, tingnan mo. Confident ako, siyempre, sa guidance ng Allah, ng Diyos, no? Ang Diyos. Bakit ako confident, Timil? Yeah. Kahit marami, no? Anong formula na ginamit natin yung TC? Kaya na-appreciate ko yung TC. Confident po tayo na kahit marami ang tinitingnan ko, hindi yan magkakagulo. No? Halimbawa bago mag-riot, hindi, kaya ko makipag-riot sa kanila. Pero bakit ako confident? Kasi na-inspired natin sila. Yeah. Mismo yung officers. Sabi ko nga sabi natin parati, the TC, the therapeutic community, is treating itself. Yung mismo community ang naggagamot sa kanyang community. Individually, ganun din. Tulungan. Kaya nakikinig sila sa akin. Sa tingin mo, nasa isip nila, riot doon. Unang-una, pagpasok nila, iba utak nila. Pero yung karamihan dyan, alam na kasi sinerge tayo Facebook. Posibleng sinesearch ako no? Pero yung iba utak, mababago ang utak nila. Kasi it takes a month, ang pinaka-minimum 1 month sa isolation room. Nakikita nila na puro positive po doon. Doon po lang sa isolation, sa window, makikita nila. May nagpapastol ng kambing, may nag-aaral,
no? May naglalaro ng sports, may nagle-lecture, may nagdadasal sa madaling araw, maririnig mo bago matulog. Relax lahat eh. Puro positive po nilagay namin doon. Kaya yung unang pasok pa lang, negative ang utak ng ating mga person who use drugs, unti-unting mawawala. Kasi na-appreciate nila. Timili. Kaya confident po ako sa, of course, sa guidance ng Diyos na walang mangyayaring violente dyan. Kasi sila mismo ay nagtutulungan. Wala pong paksun-paksun dyan. Alam nila yan. Naurit natin yan. Kasi Timil, simple lang. Sa umpisa, kaya dito po kami sa orientation pa lang, masipag po kami. Di ba? Kasi kailangan ma-orient mo sila. Kasi pag di mo ma-orient ng tama, hindi yan. Mali na yan. Hindi susunod. Di ba? Kaya doon pa lang sa una, sinasabi namin, mahaba po ang orientation namin. Mahaba po. Familiarity, wala pa sila. Kaya doon po kami nag-exert ng effort. Kasi tao yan. Mayroon pa rin puso yan. Nagkataon lang na puro negative yung utak, na kami po ay tinatanggal namin yung negative. Kasi kung titingnan mo ang structure ng program namin, puro positive. May best example yan, boss, yung sinabi ni Eliasar. Ano? Na Bakit ka nagbabanggit na pangalan rito? Sige, naman yun. Wala naman pinito. Wala, Eliasar, tawag dito. Sige. Tawag dito. Graduate na siya. Nag-graduate naman ng OTC. Kasi, alam naman natin na, ano siya, boss, recommitment. So, yung lumabas siya, may lumabas siya, boss. Tapos, yung tinatawag niya, boss, na parang amo. Kasi may mga ganyan, boss, parang fiddler. Totoo to, boss. Talagang doon ko din siya na na kung wala kang ibang hangarin sa isang tao, boss. Kasi binigyan siya ng pera, boss. Totoo to. Hindi ako kahit magtanong kayo sa isang pasyente namin before, binigyan siya ng pera. Gusto nang ipapatay ako. Kasi, totoo yan, boss. Sinabi naman niya, bigyan kita ng pera, tumbahin mo yan. Kasi dotted yun siya, boss. Sabi naman niya na, wala naman yung kasalanan sa amin. Unang-una, yung tao na yan, maraming natulungan. Wala namang ibang hangarin nila, kundi gusto nilang tumulong sa mga taong nangangailangan. So doon, boss, nag-confess siya sa amin, boss, ni Sir Pipo. Doon ko siya wala naman kaming tinatago. In fact, yung marching order ni boss sa amin, kahit gaano kayo kasalbahe sa loob, pero yung pagdating nyo dyan, talagang kinikita namin na pasyente kayo. Yun ang ginano namin. Kahit ngayon, yung mga pasyente natin, sinabi na yung mga salbahe. Kasi alam naman namin na may mga record kayo sa labas. Pero ang sa amin lang, kung gusto nyong tulungan yung sarili nyo, sumunod kayo sa program. Kung hindi kayo, na-appreciate talaga nila. Kaya palagi ko yun. Nag-stop talk ako dyan, boss. Nag-stop talk ako sa kanila na kung gusto nyo ng duration ng mga 11 years, doon kayo sa Dapicol. Pero kung gusto nyo ng maikli lang yung pag-isa ito, sumunod kayo sa program. Kung anong gusto ng program, sundin nyo. Kasi para ito sa inyo. Yun lang, ang basic lang kasi yung concept natin dyan, boss, palagi. Program. Ginawa natin lahat. Pero, minsan pa nga, naglalabag tayo ng batas para lang masave sila minsan pa nga, unethical. Iba ka kasi. Pero yung mga taong iba na siguro, tigas talaga ang ulo, lahat nga, binigyan mo talaga ng chance. Hanggang lumipat pa sa ibang rehab. Iba naman yun. Manipulate pa yung yung ibang judge. Siyempre, hindi naman nakakasalanan ng judge yun. Yeah. Kasi sa dami ng kaso, ano tayong binibli? Kaso, yun nga, talagang matigas ang ulo. Wala na tayong magagawa doon. Doon na siya sa Dapicol. Ibig sabihin, yung sentence niya, 15 years, 12 to 15 years. Yan. Kasi, kayo po, kahit anong gawin nyo, malusutan nyo po kami. Makalusot pa kayo sa judge, makalusot pa kayo sa kahit sino, sa kapulisan, mahuhuli pa rin kayo. Kasi tinatahak nyo ay tahak ng kadiliman, tahak ng kadimonyohan, kasamahan yan.
So, mahuhuli pa rin kayo. Diba? Sabi ko nga, ayan nyo na. Nang manipulate yan, ayan nyo na. Wala na tayong magawa. Gusto natin tulungan. Sabi ko nga, Timil, pagdadasal natin magbago yan. Pero kahit pumunta yan, pag di magbago yan, mahuhuli pa rin yan. Kasi nagtutulak eh. Kasi kasama na yung paggamit siya, nagtutulak. Unless doon ka sa isang isla na walang walang bahala ka na doon kung anong gawin mo. Diba? So, kayo po ating mga gumagamit ng droga, sana maintindihan nyo yung wisdom namin. No? Yan ang wisdom dyan. Tayo ay tumutulong. Doktor po ako, nurse, ang inyong boss Timil, Sir Timil. No? Ako po, doktor, manggagamot. No? Kami po ay pro-life. Pro-life. No? Pro-life. Tinutulungan kayo. Sabi ko nga, no? Kami ang last chance nyo. Okay? Kaya nga, tawag sa akin, Dr. Prince. Dr. Prince. Tagalogin mo nga. Ano yan? Manggagamot na prinsipe. Ganun lang naman. Tinagalog ko lang ang Dr. Prince. Yeah. Prinsipe manggagamot. Kami po ay mga healer. Ibig sabihin, naggagamot. Okay? So, siyempre, kasama natin dyan lahat ng rehabilitation practitioner. Start from sa mga doktor, mga nurses, mga medtech, radtech, mga house parent, mga health program officer, natin mga late dyan, no? Mga psychometrician, psychologist, psychiatrist, lahat po yan, isang team yan. Pati mga admin natin. Everything. Kaya nga sabi ng pioneering ng TC noong 1980s, ano ang apelido niya, no? Si yung boss? Castillo. Castillo. Na-meet po namin last week. Napakaswerte daw ngayon kasi lahat Correct. may team po para gamutin ang ating mga kababayang personnel. Before, wala. No? Sarili talaga. Sariling Sikap. Sariling sikap. Military yata eh. Pinapalo yata nung araw. Kung ano man. Dito po sa atin ngayon, halos kompleto na. No? Yun nga lang, siyempre dynamic yan. Yeah. No? So kaya ang ating treatment modality ay eclectic. Hindi lang po therapeutic community. Pati ang nakukuha nating maganda sa Colombo Plan, pinapasok natin. Eclectic po ang TRC Agusan del Sur. Kung anong maganda makakabuti na sa ating rehabilitation program, ipapasok natin. And all of those things ay para po sa inyo, aming mga minamahal na mga kababayang nalulun sa bisyo at saka tumatahak sa sakit ng addiction. Timil, last message bago tayo magpaalam. Learn to clap the others' victory. Appreciate mo yung naabot sa kasamahan mo. Huwag palaging yung jealous mo kasi kung mag-jealous ka talaga, wala kang mapapala dun. Yun lang. You're so sincere. How could I love you so blind? Last message ko po, tulad ng last message natin sa flag ceremony at saka kanina ng graduation. Pinakamaraming graduation po yun kasi inpatient graduation, outpatient graduation, at saka aftercare program graduation na completion ng the whole rehabilitation program. I think 20 or 19. Yun ang pinakamarami naming graduation. So, yun po ang message natin na I instruct a marching order sa aking mga staff, no, na integrate nila ang lahat ng structures sa ERS, sa mga lecture, counseling, lahat ng structure, ang aking mga staff na yung doctrination na value life. Gusto nating ipasok sa ating mga personnel sa utak nila, sa puso nila, to value life. I-value, magkaroon sila ng pangangalaga ng kanilang sarili, self-care, sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang surroundings, especially their family. Of course, kasama pati community, magkaroon po sila ng pagmamahal sa buhay. Kaya nga mayroon tayong
buhay ay ingatan, drugay ayawan. Gida. Yun po ay ang aking marching order sapagkat talagang intensive na. I instructed my staff and even yung mga officer ng brothers and ate sa TC na maghihigpitan natin, ipapasok natin lahat, no, ang ating mga structure, ang ating mga programa, kasi nga po ay see to it na hindi yan 6 months to 1 year yan, pero kung po pwede yung 1 year ay hindi aabot yan 6 months to 8 months, kasi nga po mas maraming pang waiting na sa shortlist na gusto magpa-admit, thousands of person use drugs na sa jail at saka na mandatory na nahuli at saka mga voluntary na gustong pumasok. So hindi natin makikater yan. Sabi natin 200 PWOODs po ngayon. So kung 1 year po yan ng 200 na yan, ibig sabihin sa 5 years ay makater lang natin sa inpatient inpatient 1,000. ay how many? Yung 200 times 5. 1,000. 1,000 lang. Ang liit-liit naman nun. Sa loob ng 5 taon ay 1,000 lang na person use drugs ang makater natin. Hindi tayo papayag dyan. Kasi nga, mas marami pa tayong papasukin. Kaya nga kung po pwede, 6 months matapos yan or 8 months, pwede lang sa mga special cases na talagang yung performance ay mabagal sa recovery na abot ng 1 year. Kaya that is my marching order to me. Kasi mas marami po tayong naghihintay. Ngayon po, dahil sa ating mga gimmick na nilagay natin ng palasyo ng pagbabago na yan, talagang maraming gustong pumasok sa ating palasyo. Ang dami ngayon. Galing ng ibang probinsya. Nabura na po ang stigma. Yeah. Unti-unti nabubura na ang stigma. Ang masamang pananaw. Kaya nga po natin pinangalan na palasyo yan. No? Yeah. Ngayon, ang daming gustong pumasok, magparehab, voluntary, kahit sa Region 9, sana po umandar na yan, yung TRC sa Zamboanga. Yeah. Kasi may mga TRC, mga PWOOD sa Zamboanga gusto pumasok sa atin. Ang BARM, wala pang TRC dyan, sa atin pumapasok. No? Ang Davao, puno na rin ang TRC Davao. Kaya ang dami nilang dyan. Malagos. Si Doc RJ, ang dami niyang pasyente dyan. So, maganda ang Davao ng mga Hall of Justices. So anyway, nevertheless, kami po ay lastly nananawagan aming Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Value life, pangalagaan niyo po ang buhay. Kaya nga po sa Department of Health, bawat buhay ay mahalaga. With your acronyms as BBM. Please, dagdagan niyo po ang budget ng mga TRC ng Department of Health. Muli, sa susunod na ating kabanata, sa susunod ng ating panayam, kami po ay nagpapaalam. Ang inyong lingkod, ang inyong prinsiping manggagamot, Kalinaw Og Kahimsog. Maraming salamat. Paagsay, Agusan del Sur. Paagsay is barangay sa amin, boss. Broadcasting live from Governor V.R. Plaza, Government Center, Kapinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7